Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6461-6480. Kabanata 6461. Habang ang mga nabubuhay na nilalang ng Ying World ay nakikibahagi sa isang matinding labanan, isang labis na kapangyarihan ng Marcy Ice na walang bisa. Sa isang maikling sandali, ang pangkat na singilin sa unahan ay nadrag pabalik. Ang isang resounding roar ay sumigaw habang ang berdeng toro ay nagpakawala ng isang malakas na sigaw, na pinatawag ang kapangyarihan ng Marcy Ice mula sa lahat ng mga direksyon. Sa loob ng ilang sandali, isang siksik na itim na masa ng enerhiya ang natipon at nakapaloob sa ikatlong langit ng mundo ng Ying. Napukaw ng madilim na miasma, ang mga subordinate ng gobernador ng Yang, ang ibon ng Vermilion, puting tigre, at itim na pagong ay inilabas ay nasakop at dumulas ng dugo habang sila ay nagdusa ng matinding pinsala. Tanging ang gobernador ng Yang ay nakakuha ng kanyang 6 na bituin na kapangyarihan ng labanan at pinanatili ang kanyang balanse sa taotay. Ikinakalat niya ang kanyang mga kamay at pinakawalan ang kanyang nakakahimok na kapangyarihan ng Tai Chi upang maitaboy ang kapangyarihan ng Marcy Ice na nakapaligid sa kanya. Ang lugar ay biglang nahulog sa isang mabilis na panahon ng katahimikan, na katulad ng kalmado bago ang isang bagyo. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, backtech.com upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Ang iba't ibang mga powerhouse sa kalangitan ay mabilis na nag-regroup sa kanilang mga pormasayon, kasama ang gobernador ng Yang at ang tatlong mga simbolo sa isang tabi at ang mga tropa ng mundo ng Ying sa kabilang linya. Sa partido ng gobernador ng Yang, ang malawak na hukbo ng Ying World ay hindi gaanong mahalaga. Gayunman, si Hador, na nakamount sa kanyang berdeng toro, at ang Crimson Dragon na umuusbong sa itaas ay naging maingat sila. Sinulyapan niya sila, pagkatapos ay biglang itinulak ang kanyang palad sa Keina. Gayunpaman, hindi niya pinakawalan ang pagkakahawak sa kanya ng iba pang kamay, hinayla ang isang maliit na balahibo habang siya ay kumatok. Si Irian, na ngayon sa kanyang tunay na anyo, ay agad na umikot sa kanyang buntot at nahuli si Keina. Pagkatapos, ibinalik niya ito sa kanilang pormasayon. Ang gobernador ng Yang, na malakas na nagmount ng taotay, ay sinabi ng hindi kanais-nais, "Oh, Hador, Irian, napagpasyahan mo na bang itago ang pagtatago? Ngayon na iniisip ko ito, wala nang naiwan upang itago mula nang makarating na ako sa iyong pugad, ha?" Mahinahon na ngumiti si Hador at sinabing, "Akala ko ay ituro sa iyo ni Yeria kung paano obligado ang mga panuntunan ngayon, ngunit tila hindi mo pa rin makontrol ang iyong bibig." Itinaas ng gobernador ng Yang ang kanyang ulo at chuckled na may condescension. Ang kanyang pagtawa ay laced sa pangungutya, pag-aalipusta, at pagmamataas. Mula sa kanyang paninindigan, ang mga powerhouse na maaaring maglagay ng away ay naruroon na. Kahit na, ang kanilang pinakamalakas, Hador, ay nasa ikatlong ranggo lamang ng Zeklan at malayo sa kanyang tangkad. Ang natitirang mga kalaban ay walang banta laban sa kanya. Sinabi ni Irian, bilang alipin ni Yeria, "Gumagawa ka ng isang natitirang trabaho. Sa wakas maaari kang kumilos ng malakas pagkatapos na mabigyan kanya ng ilang mga paggamot." Sumimangot ang gobernador ng Yang, itinuro kay Irian, at sinabing, "Paano mo ako pinapahiya?" Si Irian ay nanunuya, "Kailangan ko pa ba? Mula sa sandaling sumuko ka sa kontrol ni Tai Chi, nahihiya ka sa lahat ng mundo at sangkatauhan." Nagalit ang gobernador ng Yang. Kapag siya ay malapit ng simulan ang kanyang massacre, narinig niya ang mapang-akit na tinig ni Hador mula sa walang bisa. "Kaya paano kung ikaw ay nasa ika-6 na ranggo ng Zeklan? Hindi iyon espesyal. Hanggat nasa mundo ako ng Ying, hindi mo magagawa ang gusto mo."
Ang mukha ng gobernador ng Yang ay umikot sa galit ngunit mabilis na naging isang mapang uyam ng ngiti. Siya ay sumigaw, sa kasong iyon, makikita ko kung paano mo ako maiiwasan na sirain ang mundo ng Ying. Matapos magsalita, iniwas niya ang kanyang kamay at tinawag ang isang nakasisilaw na ilaw ng ilaw na ginawa mula sa kapangyarihang pangkasaysayan. Ang ningning nito ay nagdulot ng mga kulay ng mundo na lumipat at ang lupa ay manginig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6462. Ang makapangyarihang puwersa ay sumakay sa mga swathis ng marahas na hangin na nagwawali sa lahat ng mga direksyon. Ang mga tropa ng Ying World ay sumabog ng paisa-isa sa ilalim ng mapang api na puwersa, na nagreresulta sa isang madugong at trahedya na eksena. Sumimangot si Hador at itinaas ang kanyang kamay upang ipatawag ang isang brush ng tinta na naglalaman ng nakakaengganyong kapangyarihan ng martials. Nahaharap sa napakalawak na kapangyarihang pangkasaysayan na lumusot sa kanya sa bilis ng breakneck, mahinahon niyang itinaas ang brush ng tinta at isinulat ang salitang, Marcy Eyes, sa walang bisa. Ang salita ay mabilis na nadobol sa buong kalangitan, na bumubuo ng isang light barrier sa paligid ng mga buhay na nilalang ng Ying World. Ngumiti ang gobernador ng Yang at sinabi ng sarkastiko, ang magic brush ni Yani. Hindi ko inaasahan na nakuha ng mundo ng Ying. Pagkatapos magsalita, iniwas niya ang historical sword sa kanyang kamay. Hindi mabilang na mga ilaw ng taybak na agad na napuno ang kalangitan at sinisingil sa Hador. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, backtech.com upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Tumayo si Hador at hindi man lang sinubukan na iwasan ang pag-atake. Sa pamamagitan ng isang likidong paggalaw ng kanyang mga kamay, sumulat siya ng ilang mga salita sa walang bisa gamit ang magic brush. Ang mga salitang ito ay naging materialized sa mga parang multo na kamao at binti sa buong kalangitan, ang bawat isa ay may lakas na may kapangyarihan ng Marcy Eyes. Ang kapangyarihang panghistortory ay nakipag-away ng diretso sa mga parang multo na kamao at binti, na nagiging sanhi ng isang malakas na tunog ng tunog. Ang mga shockwaves mula sa epekto ay kumalat, sinisira ang halos lahat ng bagay sa mundo ng Ying. Ang mga protektado ng light barrier ay hindi maaaring pigilan ang permitting na puwersa at natamba din sa malayo. Ang labanan ay naganap sa pagitan ng mga nakakatakot na mga magsasaka, na nag-render ng mga may-anim na bituin na kapangyarihan ng labanan at mas mababa ang walang lakas. Kahit na ang mga individual na may 7 star na kapangyarihan ng labanan ay hindi maaaring makialam sa salungatan. Mataas sa itaas ng ulo ni Hador, nakakita ng pagkakataon si Irian. Ang kanyang colossal basahin ang katawan ay lumusot sa kalangitan habang pinakawalan niya ang isang kulog na dagandong, na pinakawalan ang nagninangas na apoy upang magbukas ng isang landas sa pamamagitan ng kapangyarihang pangkasaysayan. Pagkatapos, nagbago siya sa isang porma ng tao at sumakay patungo sa gobernador ng Yang na may isang itim na taybak. Ang taybak sa kanyang kamay ay naglabas ng isang glow habang siya ay malapit, at isang clone ang lumitaw mula sa kanyang katawan upang matakpan ang pangalawang pag-atake ng gobernador ng Yang. Kasunod, hinimok niya ang lahat ng kanyang lakas na makisali sa isang malapit na quarter na labanan. Mabilis na ginamit ni Hador ang pagkakataon upang tipunin ang malubhang na sugatan na nilalang at husayin ito. Pagkatapos, bumalik siya sa battlefield. Nahaharap laban sa gobernador ng Yang, ang lakas ng isang powerhouse sa ikatlong ranggo ng Zeixlan at isa pa na may 8 star na kapangyarihan ng labanan ay halos hindi lamang mapigilan. Malinaw na sila ay may kawalan sa labanan. Sinakripisyo ni Hador ang ilang mga espiritual na tool sa mundo ng Ying upang hadlangan ang pag-atake ng gobernador ng Yang. Kahit na, sapat na lamang napigilan siya ng ilang sandali, at hindi siya makahanap ng isang pagkakataon upang makakuha ng sapat na malapit. Samantala, ang puting tigre, vermilion bird, at itim na pagong ay malubhang nasugatan matapos na ma-ensnare ng Lucille ang mga ito. Sa sandaling iyon, halos hindi rin sila nakaligtas. Habang ang digmaan ay naganap sa ikatlong langit ng Ying World, ang rehiyon ng Jert ay nanatiling mapayapa. Si Clayton ay nag-record sa isang upuan, isang gourd ng alak na nakradled sa kanyang kamay habang kinuha niya ang swig pagkatapos ng swig, na nagpapalabas ng isang kompletong kadalian. Nakatayo sa harap niya ay sina Stephen at Zovian.
Bagaman pinigilan ng dalawa ang kanilang mga ranggo ng paglilinang matapos na inutusan sila ni James na bumalik sa madilim na mundo, sila ang pinakamalakas na individual doon. Nakipagkita din sila kay Clayton nang mag-vent sila sa mundo ng Zephyria. Naturally, kinuha niya ang isang gusto sa kanila at nagpa siya na sanayin sila. Sa sandaling iyon, naabot na ng dalawa ang isang apat na bituin na kapangyarihan ng labanan. Tiningnan ni Zion si Clayton na may nakasimangot at tinanong, "Hindi mo ba ito kakaiba?" Sumang-ayon si Stephen, na nagsasabing, nararamdaman talagang kakaiba. Ang kanilang pangkalahatang lakas ay dapat na mas malakas kaysa sa atin, at dapat na na-infiltrate na nila ang rehiyon ng Jert ngayon, gayunpaman ay tinanggihan namin ang daan-daang kanilang mga pag-atake. Ang kanilang tunay na mga powerhouse ay hindi pa nagpakita. Si Clayton ay kumuha ng isa pang paghigop ng kanyang alak bago tumugon ng mahinahon, ang kanilang mas malakas na mga powerhouse ay umaatake sa ikatlong langit, kaya't kung bakit mapayapa pa rin dito. Sina Stephen at Zovian ay nabigla sa sagot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6463. Zovian ay nagsabi ng mabilis, "Maghintay, ano? Kung alam mo na, hindi ba tayo makakatulong? Kung sakupin nila ang kontrol, maaari itong baybayin ang kabuoang pagkawasak para sa mundo ng Ying." Mabilis na idinagdag ni Stephen. Tahimik na ininom ni Clayton ang kanyang alak, na walang sinasabi bilang tugon. Sa sandaling iyon, ang isang malabo na figure ay sumabog at sumulpot sa isang magandang babae. Sinabi ni Luko, "Masyado kang walang imak. Sa aming lakas, hindi tayo magiging anumang tulong at mapapawi lamang sa wala." Nang lumitaw si Luko, nagulat si Stephen at mabilis na naghanap ng kanlungan sa likuran ni Clayton. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, backtech.com upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Gayunpaman, direktang hinarap siya ni Zovian, "Nilalayon mo bang panoorin lamang ang Ying World?" Sinulyapan muna ni Luko si Stephen na hindi nasisiyahan muna bago tumugon, "Ang mundo ng Ying ay hindi kinakailangang masira. Mayroon pa kaming tatlong mga pagpipilian upang mailigtas ito." Ang mga mata ni Zovian ay naiisip ng pag-asa habang tinanong niya, "Ano ang mga ito?" "Mabilis, sabihin mo sa akin." Dahan-daang sinabi ni Luko, "Ang unang pagpipilian ay maghintay para sa napili. Kapag umalis siya sa pag-iisa, magkakaroon tayo ng pagkakataon. Sa kasamaang palad, ang posibilidad ay payat, at medyo tanga ito." Tumahimik si Zovian. Si Stephen ay sumigaw, "Bakit mo ito pinalalaki kung ito ay tanga?" Binaril siya ni Luko ng isang sulyap, na naging dahilan upang siya ay umikot sa likuran ni Clayton sa takot. Ang pangalawang pagpipilian ay upang lumipat, ngunit dapat tumulong si Clayton. Tumingin si Zovian kay Clayton nang may pag-aalinlangan at tinanong, "Paano tayo lumipat?" Si Luko ay tumawid sa kanyang mga braso, dahan-daang lumakad, at sinabing, kailangang mamuno si Clayton sa mga elite ng Ying World na walang bisa sa paghahanap ng isang bagong tahanan sa mundo ng Genesis. Sa pamamagitan nito, mapapanatili natin ang lakas ng mundo ng Ying. Kinwestiyon ni Zovian, ang mga mundo ng Genesis ay mga fragment ng mundo ng Tai Chi. Hindi ba tayo lalakad sa ating mga libingan? Malamig na sumagot si Luko, "Kung gayon kailangan nating maglagay ng mababa at iwasan ang pagguhit ng anumang pansin. Kailangan nating tiisin ang kahihiyan at isukit ito sa ating isipan. Pagdating ng oras." Nakagambala si Stephen, na nagsasabing, "Sapat na. Ang mga nakatatanda sa mundo ng Ying ay hindi kailanman sasang-ayon. Mas gusto nilang mamatay sa labanan kaysa sa Liv na nag-iingat sa mga skim ng Tai Chi." "Fine." Bigla, lumitaw si Luko sa tabi ni Stephen. Pagkatapos, sinabi niya, "Ang huling pagpipilian ay magiging sa amin." Tanong ni Stephen sa pagtataka, "Kami? Ano ang magagawa natin?" Nakatitig sa kanya si Luko at sumagot, "Kami ay sumisira sa sarili. Ipinanganak ako mula sa kakanyahan ng homeroom, at ikaw ay mula sa kabuluhan. Ang porma sayon ay may suppressive na epekto. Kahit na ang gobernador ng Yang ay nasa ika-6 na ranggo ng Zeklan, maaari itong sugpuin siya sa ika-4 na ranggo ng Zeklan. Ang lakas ng kanyang tatlong simbolo ay ibababa din sa ilalim ng ranggo ng Zeklan.
Ang mga powerhouse ng Ying World ay gumagamit ng kapangyarihan ng marshals. Sa makatuwid, hindi sila maaapektuhan. Sa lakas ng dakilang konsehal at si Sir Hador, dapat silang maglaban. Sa pinakadulo, makakabili tayo ng sapat na oras hanggang sa napili ang isang pag-iiwan ng pag-iingat at magdadala ng pag-asa para sa kaligtasan ng mundo ng Ying. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6464. Stephen ay nabigla nang marinig ang pangwakas na mungkahi ni Luko. Hindi niya naisip ang kanyang sarili na naglalaro ng isang mahalagang papel sa isang araw. Nadama niya na kung ang pamamaraan ay maaaring epektibong mag-stall ng sapat na oras hanggang sa dumating si James upang mailigtas ang araw, pagkatapos ay walang alinlangan na sulit ito. Sigurado ka bang gagana ito? Matapos tapusin, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Luko. Tiningnan ni Luko si Stephen, na nagtanong, bakit ko mapanganib ang aking buhay kung hindi ako sigurado? Sa huli, nasa sa iyo na magpasya. Bumaba ka ba dito? Panipi. Determinadong sinabi ni Stephen, kung magagawa ito, kung gayon ito ay isang tiyak na oo mula sa akin. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, backtech.com upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong borrower cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Mayroon akong kumpletong pananampalataya na titiyakin ni James na walang kabuluhan ang aming mga sakripisyo. Panipi. Nagmamadaling tumutol si Xavian, hindi. Pareho kayong mamamatay at maaaring mawalan ng pagkakataon na muling makarinag. Biglang lumingon si Luko at nag-retort, kung ang mundo ng Ying ay nawasak, matapat ka bang naniniwala na ang gobernador ay magpapalaya sa atin? Kahit na siya ay pumipigil sa pagpatay sa amin ng diretso, malamang na mabilanggo siya at mapahiya tayo. Si Lord Hadad, ang tagapagtatag ng Marshall's Combat Form, at ang kabuuan ng Ying World ay magtiis ng isang kahihiyan na hindi maaaring hugasan. Tumahimik siya, huminga ng malalim, at sinabing, bakit sa palagay mo ay umatras kami sa walang bisa ni Yin sa halip na isumite sa Tai Chi? Ito ay dahil sa aming matatag na kalooban at integridad. Kung wala rin tayong maraming resolusyon, kung gayon ang mundo ng Ying ay hindi naiwan. Iniwan ng mga salita ni Luko si Xavian na walang pagsasalita. Humakbang si Stephen at sinabi ng mahigpit, sapat na. Ang Dark World at Ying World ay isa. Nangangahulugan ito na mula rin sa mundo ng Ying. Gawin natin ito. Magsasama tayo at isakripisyo ang ating sarili. Hindi ko ito ikinalulungkot o may hawak na sama ng loob. Panipi. Tumingin si Luko sa kanya, ang kanyang magagandang mata ay kumikinang sa katiyakan. Kaagad pagkatapos, nagbago siya sa isang kilin at umakyat sa kalangitan. Agad na tumalon si Stephen sa hangin at hinabol siya. Stephen, sumigaw si Xavian, ang kanyang kamay ay umaabot ngunit nakakahanap lamang ng kawalang kasiyahan. Siya ay frantically lumingon kay Clayton, na tahimik, at tinanong, wala bang ibang paraan? Dahan-daang kumuha si Clayton ng isa pang paghigop ng kanyang alak at sumagot, kung ang Chaos Home Room Formation ay isinaaktibo, may tiwala ako na matalo ang tatlong mga simbolo. Si Xavian ay tahimik habang naisip niya sa kanyang sarili, hindi iyon ang tanong ko. Tinanong ko kung may iba pang paraan. Sigurado siyang bastos, panipi. Sa kabila ng pag-ungol sa kanyang puso, naintindihan ni Xavian ang sagot ni Clayton na sumang-ayon siya na ang dalawa ay kailangang magsakripisyo at buhayin ang Chaos Home Room Formation. Umungol si Luko, pinakawalan ang isang nagliliwanag na bola ng enerhiya mula sa kanyang bibig, na nakakasakit kay Stephen. Pinahaba ni Stephen ang kanyang kamay at hinawakan ang bola ng enerhiya, na nag-trigger ng nagliliyab na itim na apoy upang tumaas mula sa ilalim ng kanyang mga paa at mapusok ang kanyang buong katawan. Sigaw ni Xavian ng labis, hindi. Stephen, maghintay ka lang ng kaunti. Baka mag-iwan na si James ng pag-iisa. Mahinahon na ngumiti si Stephen sa apoy at sumagot, ang aming sakripisyo ay makakaapekto sa kapalaran ng kaligtasan ng mundo ng Ying. Pagkatapos nito, ang gobernador ng Yang ay pipigilan sa ika-4 na ranggo ng Zeklan. Kaya't kapag umalis si James sa pag-iisa, mayroon siyang mas mahusay na pagkakataon na manalo. Ito ay sulit. Mangyaring sabihin sa kanya na ipinagmamalaki kung magkaroon ng isang pambihirang Panginoon at pinarangalan na maging alagad niya. Sama-sama,
Brave kami ng hindi mabilang na mga hadlang. Wala akong panghihinayang. Matapos magsalita, ang nagliliyab na itim na apoy ay tumindi at ganap na nakapaloob sa kanya. Stephen, sigaw ni Xavier sa kawalan ng pag-asa at sumugod sa pasulong ngunit pinigilan ni Clayton. Samantala, si Luko ay dahan-daang natupok ng apoy, na naging sanhi ng unti-unting pag-urong ng kanyang katawan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6465. Tama ako sa iyo. Ipinagmamalaki kong magkaroon ng isang matuwid na tao na katulad mo bilang aking kasintahan, si Stephen. Ito ay isang awa na hindi kami nagpakasal, ngunit natutuwa ako na magkasama tayo sa pagtatapos ng aming buhay. Pagkatapos magsalita, binuksan ni Luko ang kanyang bibig at kinain si Stephen. Habang mabilis siyang bumagsak, isang nakasisilaw na itim at puting ilaw na namumulaklak mula sa kanyang katawan at sumisid sa mundo ng Ying. Habang ang itim at puting ilaw ay lumusot sa walang bisa, hindi mabilang na maliliit na porma sayon sa mga hadlang ng Ying world ay biglang naglabas ng shimmering black and white light. Ang ilaw na sinag ay tumaas sa kalangitan, pagkatapos ay pinalawak sa kaliwa at kanang mga gilid ng mundo ng Ying, na nagtatanghal ng isang kamangha-manghang paningin. Bumagsak si Xavier sa lupa na may luha na dumadaloy sa kanyang mukha. Si Clayton ay bumagsak ng isang malalim na buntong hininga, dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata, at nagbulong, alam mo ba kung bakit handa akong makasama sa mundo ng Ying? Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring ay bookmark ang aming bagong site, backtech.com upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Nagdilim ang mukha ni Xavier. Na-heartbroken na siya sa pagkamatay ni Stephen at hindi maabala upang sagutin ang tanong. Hindi pinapansin ng disinterest ng Xavier, sinabi ni Clayton, dahil ang mga tao sa Ying world ay nagpapakita ng mga malakas na resolusyon upang makamit ang kanilang mga pangarap. Samantala, sa ikatlong langit ng Ying world, pinagsama ni Hador at Irian ang kanilang mga pagsisikap na iwaksi ang mga pag-atake mula sa gobernador ng Yang. Gayunpaman, nagpupumilit silang tumayo sa kanilang lupa at desperadong tinangka upang pahabain ang labanan hanggat maaari. Dalawang malakas na booms ang sumabog sa walang bisa habang ang gobernador ng Yang ay nakarating sa dalawang pag-atake sa Irian at Hador. Ang dalawang spot-out ng dugo at teetered, bahagyang namamahala upang balansehin ang kanilang sarili. Ang gobernador ng Yang ay ngumiti ng malamig, panahon na upang tapusin ito. Palm, Ying world. Gusto kong makita kung saan pa may tatago ni James. Pagkatapos magsalita, pinakawalan niya ang napakalawak na kapangyarihan ng historial. Bigla, lumitaw ang mga itim at puti na ilaw mula sa maraming maliliit na porma sayon at umakyat sa kalangitan, na nagko-convert sa isa. Ang mukha ng gobernador ng Yang ay agad na pinalitan ng pagkabigla, pagkatapos ay hindi naniniwala matapos na masaksihan ang paningin. Ang Chaos Hong Rome Formation. Ito ay imposible. Ito ay dapat na nawala sa isang mahabang panahon ang nakalipas. Paano pa ito may aktibo? Si Hador at Irian ay nagulat sa paningin, agad na nakakaramdam ng pag-asa matapos mapagtanto ang Chaos Hong Rome Formation ay naaktibo. Si Lucille, sa kabilang banda, ay malubhang nasugatan ng tatlong mga simbolo. Kung ang kinalabasan ng labanan ay malapit ng mapagpasyahan, ang mga itim at puti na ilaw ay nag-ambala sa kanila. Bulalas ng White Tiger, ang Chaos Hong Rome Formation. Nagulat, ang bird ng Vermilion ay natigil, hindi maaaring mangyari. Panipi. Ang itim na pagong ay petrolyo ng paningin. Tiniis ni Lucille ang sobrang sakit na sakit sa kanyang katawan at dahan-daang tumayo sa pagkabigla. Sa susunod na sandali, ang itim at puting ilaw ay lumubog sa kalangitan at nag-trigger ng isang pag-agos ng hindi mabilang na mahiwagang energies. Ang puting tigre, ibon ng Vermilion, at itim na pagong ay agad na napuspos, na humihiling ng mga nasirang hiyawan habang ang mga makapangyarihang puwersa ay sumabog mula sa kanilang mga katawan. Agad na tinangka ni Lucille na umiwas ngunit nakapaloob sa malaganap na kapangyarihan. Naghihintay siya sa kanyang pagkamatay ngunit, sandali, nagulat siya nang makita ang kanyang mga pinsala na ginagamot. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa kagalakan at pinalakpakan, LLC ito sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 6466. Ang mahiwagang kapangyarihan ay mabilis na sumisid sa mundo ng Ying, agad na pagalingin ang lahat ng malubhang na sugatan na nilalang na naipasa nito. Maging ang mga namatay sa labanan ay mahimalang muling nabuhay muli. Habang papalapit ang misteryosong kapangyarihan sa walang bisa kung saan tumayo ang gobernador ng Yang, gulat na hinawakan siya ni Panic. Si Chaos Hanrom Essence. Imposible. Bulalas ng gobernador ng Yang, pagkatapos ay itulak ang kanyang palad pasulong. Ang kanyang kapangyarihang panghistorial ay sumakay sa dalawang napakalawak na kulay abon na ilaw at nasasaktan patungo sa malaganap na puwersa. Sa kanyang pagtataka, walang pagsabog matapos mabangga ang dalawang kulay abon na ilaw, na may mahiwagang puwersa na kumakalat sa buong walang bisa, kahit na isang ripple. Sa halip, ang lakas ng enigmatic ay sumulpat sa kanyang mga kapangyarihan. Ang gobernador ng Yang ay sumigaw ng frantically, imposible. Ako ay isang powerhouse sa ika-6 na ranggo ng Zeklan. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, backtech.com upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Lubhang pinakawalan niya ang ilang higit pang mga pag-atake patungo sa papalapit na puwersa, ngunit sila ay tinanggal ng hindi naglalagay ng maraming away. Kasabay nito, ang puwersa ay nagsimulang kumalat sa isang pagtaas ng bilis, at sa lalong madaling panahon, napapaligiran siya. Nagpanik, ang gobernador ng Yang ay nag-aktibo sa kanyang banal na ilaw sa kasaysayan at tinangka na patatagin ang kanyang nakapalibot na lugar. Samantala, ang mahiwagang puwersa ay lumawak at nakapaloob sa nasugatan na Hador at Irian, pagkatapos ay unti-unting kumalat sa buong mundo ng Ying. Naranasan ni Hador at Irian ang mabilis na pagbawi mula sa kanilang mga sugat at labis na nasisiyahan sa biglaang pagliko ng mga kaganapan. Sa susunod na sandali, ang ekspresyon ni Irian ay nagbago ng malaki. Sumigaw siya, Sir Hador. Sinusubukan ng gobernador ng Yang. Hindi natin hayaang mangyari iyon. Dapat nating pigilan siya. Kapag ang napili ay wala sa pag-iisa, ito ang magtatapos para sa gobernador ng Yang. Si Hador ay nakipag-away, mabilis na dumadaloy sa walang bisa. Kasabay nito, hinarang ni Irian ang gobernador ng Yang at pinigilan siya sa kanyang mga trap. Kayong dalawa ay naghahanap ng kamatayan. Nagalit, ang gobernador ng Yang ay bumagsak sa kanyang historial sword sa isang solong mabilis na paggalaw at pinakawalan ang isang agos ng mga ilaw ng taybak sa kalangitan. Sa isang sulyap ng isang mata, si Hador at Irian ay ipinadala na nakakasakit sa hangin at malubhang na sugatan. Mabilis na nakuha ng gobernador ng Yang ang pagkakataong umakyat sa kalangitan at makatakas bago maabot siya ng kaguluhan sa kaguluhan. Langit na selyo. Ang mga malalakas na boses ng Hadofs ay sumikat sa walang bisa. Ang isang colossal seal na naglalabas ng makulay na ilaw na sinag na nagmula sa kalangitan. Ang gobernador ng Yang ay tinamaan ng takot matapos makita ang selyo. Mabilis siyang nag-dodge at lumusot sa kumakalat na kakanyahan ng kaguluhan. Sa susunod na sandali, isang sumisigaw na sigaw ang tumusok sa hangin habang ang kapangyarihan ng historial sa kanyang katawan ay pinatuyo at nilamon ng kaguluhan sa kaguluhan. Si Hador at Irian, na pinagaling ng kaguluhan sa kaguluhan, ay nagpalitan ng mga nakagaganyak na sulyap. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang gobernador ng Yang ay nagbago sa isang mabangis na pulang ilaw ng taybak at lumubog sa kanila na may bilis ng kidlat. Abangan, Sir Hador. Agad na yumapekto si Irian, na nagpoposisyon sa kanyang sarili sa harap ni Hador, at tinusok ng ilaw ng taybak. Naglabas siya ng isang bibig ng dugo at malakas na nagbago pabalik sa kanyang tunay na anyo, na inilalantad ang nakanganga, madugong sugat sa kanyang katawan. Ang napakalaking pulang dragon ay bumagsak sa lupa. Kinuha ni Hador ang pagkakataon at binago ang magic brush sa isang mahabang taybak, mabilis na naghahanda upang labanan ang gobernador ng Yang na naniningil sa kanya. Dahil ito ay isang malapit na labanan, mabilis na tinapik ni Hador sa ikatlong form ng labanan ng martials. Ang makapangyarihang kapangyarihan ng Marcy Ice ay sumabog mula sa kanyang katawan habang siya ay nakipaglaban ng labis sa gobernador ng Yang. Ang malaking katawan ni Irian ay bumagsak sa lupa, na nagdulot ng malakas na boom. Ang isang malakas na alon ng pagkabigla ay dumadaloy sa pamamagitan ng salitang Ying, na nagdudulot ng pagkawasak ng masa.
Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6467. Sa walang bisa, ginanap ni Hador laban sa libu-libong mga walang humpay na gobernador ng Yang. Gayunpaman, sa kalaunan ay sumuko siya sa malubhang pinsala at kumatok muli. Ang kanyang gintong katawan ay sumabog sa Chaos Home Rome Formation, at siya ay naglabas ng isang bibig ng dugo bago bumagsak sa mga lugar ng pagkasira na may malakas na tinak. Nadama ni Hador ang sobrang sakit mula sa kanyang panloob na pinsala, ngunit pinilit niya ang kanyang sarili na tumayo. Ang kanyang katawan ay nalubog sa dugo, at ang kanyang buhok ay disheveled. Ang kanyang karaniwang matahimik na pag-uugali ay matagal na nawala. Sa lugar nito ay ang kanyang mga mata ng dugo na nakasisilaw sa hindi pagtukoy ng pagpapasya. Ang isang pagbabagong anyo ay nagwagi sa kanya, at ang kanyang malumanay na aura ay nagbigay daan sa kabangisan. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ng dugo ay brimmed na may kawalang kasiyahan at pag-aatubili na sumuko. Ang gobernador ng Yang ay nakarating sa isa pang suntok, na muling ipinadala si Hadorto sa lupa. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring ay bookmark ang aming bagong site, backtech.com upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Nagstaggered si Hador at nahulog sa lupa, halos ganap na pagod. Kaya paano kung ang Chaos Home Rome Formation ay isinaaktibo? Maaari lamang itong pigilan ang aking paglilinang sa pamamagitan ng dalawang ranggo. Kahit na, nasa ika-4 na ranggo ng Zeklan at maaari pa ring durugan ka ng mga ants ng mundo ng Ying. Hinawakan ng gobernador ng Yang ang mahabang buhok ni Hador na puting buhok at humakbang sa kanyang ulo, nakasuot ng smug. Sino ang mag-iisip sa iyo, isang beses na iginagalang na figure, ay magtatapos sa aking awa. Sa kabila ng kahihiyan at sakit mula sa kanyang mga sugat, pinanatili ni Hador ang kanyang dignidad at tiniis ng walang tunog. Lubos siyang naniniwala na ang pag-asa ng mundo ng Ying ay hindi pa napapatay. Hanggat ang napili ay buhay pa, maaari silang mabuhay. Hinihiling ng gobernador ng Yang, sabihin mo sa akin kung saan itinago mo si James. Talagang ayaw kong magdala ng dugo sa mundo ng Ying kung hindi para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, tayo ay dating mga kaibigan na tulad ng pag-iisip. Gayunpaman, papatayin ko ang lahat sa mundo ng Ying kung hindi mo siya ibigay. Hindi isang kaluluwa ang maliligtas. Panipi. Nahaharap sa mga banta ng gobernador ng Yang, nag-ingay si Hador ng dugo at sumabog sa ligaw na pagtawa. Ano ang nakakatawa? Ang galit ng gobernador ng Yang ay sumiklab. Hinawakan niya ang buhok ng Hadofs at hinayla ito ng malakas. Ang ulo ni Hador ay umatras sa likuran, pinilit siyang tumingin sa langit. Kahit na, ang kanyang pagtawa ay hindi natapos. Umungol ang gobernador ng Yang, bakit ka natatawa? Tiwala sa akin, papatayin ko ang lahat sa mundo ng Ying na agad. Ang mukha ni Mother ay natakpan ng dugo, ngunit patuloy siyang tumawa ng walang tigil at sumubaybay. Well. Hindi ko inaasahan ang isang pambihirang powerhouse na katulad mo, na nagtatanim ng daan-daang libong mga enterpok, na matakot sa napili, na nagsisimula pa ring tumaas. Natatakot ka dahil hindi mo siya mahanap. Malalim, alam mo na ito ay baybayin ang wakas para sa iyo at Tai Chi sa sandaling lumitaw siya. Mukhang nanalo ka, ngunit maingat ang iyong puso. Panipi. Galit. Ang gobernador ng Yang ay tinakpan ang buhok ni Hador at umungol. Nonsense. Si James ay walang iba kundi isang walang halaga na piraso ng tae na hindi maaaring hawakan ang kanyang sarili. Halos matalo ko siya hanggang sa kamatayan noong nakaraang oras. Talagang naniniwala ka ba na natatakot ako sa kanya? Napangiti si Hador at sumagot, oo naman. Kung mayroon kang mga guts, sumigaw para kay James na labanan ka ng 3 beses. Lumuhad ako at isusumit sa iyo kung gagawin mo ito. Tumawa ang gobernador ng Yang, bakit hindi? Gagawin ko rin itong 30 beses. Hindi ako naniniwala na si Bastard ay maglakas loob na ipakita ang kanyang mukha. Panipi. Nakakakita ng kakulangan ng tugon ni Hador, ang gobernador ng Yang ay kumulog, ipakita ang iyong sarili, James. Halika at harapin mo ako. Walang tugon. Sumigaw muli ang gobernador ng Yang, lumabas ka, James. Gayunpaman, walang tugon. Maghanda na lumuhad, Hador,
Ang gobernador ng Yang ay sumigaw at naghanda na sumigaw ng isang huling oras. Kalmado ang sagot ni Hador, gawin mo ito. James, duwag ka. Ipakita ang iyong sarili, ikaw ay piraso ng tae. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6468. Isang bigla ang pagsulong ng kakaibang pagbabago-bago ng enerhiya na sumabog sa walang bisa. Makalipas ang ilang sandali, ang mga siksik na kulay abo na ulap ay nakakubli sa mundo ng Ying at mabilis na iginuhit sa nakakalat na kaguluhan sa homeroom. Sumabog si Hador sa ligaw na pagtawa. Ano ang mali? Dapat kang magpatuloy. Ang mga siksik na kulay abo na ulap na sumasakop sa kalangitan, at ang tunog ng mga kampanilya na lumalakas sa buong kalangitan. Siya, na pinagkadalubhasaan ang form ng labanan sa Marcy Ice, ay nakakuha ng isang gintong buto nirvana at naabot ang ranggo ng Declan. Ang isang malambing na kampanilya ay nag-chime sa pamamagitan ng makapal na kulay abo na ulap na sumasakop sa kalangitan habang siya ay nagsalita. Bigla, isang solong kampanilya ang dumami ng 1,000 beses at lumitaw mula sa mga kulay abo na ulap. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, backtech.com upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat. Inirerekomenda, linisin ang iyong drawer cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Ang Campanilla Chimes ay sumasalamin ng malakas sa buong mundo ng Ying, at ang Dream Energy ay kumot sa buong lugar. Anuman ang ranggo ng paglilinang, ang iba't ibang mga nabubuhay na nilalang ay bumagsak sa mga parang panaginip na estado ng paisa-isa. Kahit na ang mga nasa labanan ay tumigil sa kanilang mga pag-aaway at naaanod sa pagtulog. Bukod sa mga tunog ng mga chimes ng kampanilya, wala nang naririnig sa buong mundo ng Ying. Ang gobernador ng Yang, na nakatayo kay Hador, ay biglang nanginginig ng hindi sinasadya. Umiling-iling siya at mabilis na nagsumite ng isang banal na ilaw sa paligid ng kanyang sarili upang iwaksi ang pangarap na enerhiya. Sa sandaling iyon, isang kapansin-pansin na gwapong lalaki ang lumitaw mula sa makapal na kulay abo na ulap. Siya ay may mahabang kulay abo na buhok, at ang kanyang katawan ay naglabas ng nagliliwanag na kulay abo, itim, at puting ilaw na sinag. Siya ay nagkaroon ng isang malakas na aura, na nagmumula sa katahimikan at kapangyarihan na katulad ng isang Diyos na bumababa sa mortal na kaharian. Sinaktan ng kawalan ng paniniwala, ang tinig ng gobernador ng Yang habang binibigkas niya, ikaw, imposible. Hindi ito posible. Paano ka napakalakas? Bakit mayroon kang lakas ng isang tao sa ranggo ng Zeklan at maaaring makontrol ang mundong ito? Bago siya makatapos ng pagsasalita, itinapon ni James ang hakbang na Terrace Astride at lumitaw sa harap niya. Sumigaw ang gobernador ng Yang, ikaw. Nakalock ni James ang mga mata sa gobernador ng Yang. Isang masamang ngiti ang humawak sa kanyang mga labi, at sinabi niya, hinahanap mo ako. Well, narito ako. Wham! Pinakawalan ni James ang isang biglaang suntok at tinusok ang gintong katawan ng gobernador ng Yang. Ang pag-atake ay mabilis at tumpak, nahuli ang gobernador ng Yang. Ang gobernador ng Yang ay tumitig sa kanyang pinsala sa natigilan na kawalan ng paniniwala. Di nagtagal, isang malakas na puwersa ang kumalat sa kanyang katawan, na nag-trigger ng isang visceral na hiyawan upang maibagsak sa buong walang bisa. Habang sumisigaw ang kanyang pag-iyak, ang dugo at kapangyarihan ng kasaysayan ay bumagsak mula sa sugat, na hinihimok ang kanyang katawan. Boom! Sa pamamagitan ng isa pang malakas na pagsabog, ang nasugatan na katawan ng gobernador ng Yang ay sumabog sa mga pader ng Hongmeng Chaos Formation, na nag-uudyok ng isang maliwanag na ilaw upang sumabog. Naglabas siya ng isang bibig ng dugo. Ang gobernador ng Yang ay lumuhad sa kanyang tuhod na may tinak, na pinaputukan ang kanyang sarili gamit ang parehong mga kamay upang maiwasan ang pagbagsak sa lupa. Sa sandaling iyon, walang pagkakahawig siya sa kanyang dating mapagmataas na pag-uugali. Ang kanyang kapangyarihang pangkasaysayan ay lumundag mula sa kanyang katawan kasama ang kanyang dugo, agad na nagdulot sa kanya na mawala ang kalahati ng kanyang lakas ng labanan. Isang solong suntok lamang mula kay James ang nagdulot ng matinding sugat sa kanya. Bago pa niya maproseso ang sitwasyon, natagpuan niya ang kanyang sarili na nasa bingit ng kamatayan. Itinaas ng gobernador ng Yang ang kanyang ulo, at ang dugo ay bumagsak mula sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ng dugo ay naayos kay James, galit na kumukulo sa loob niya.
Hindi niya malaman kung paano si James, isang mahina sa rurok ng US-1 rango ng 8 kapigatian, ay mabilis na lumago. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6469. Kahit na pinagkadalubhasaan ni James ang 4th Marcy Ice Combat Form, itinuturing ng gobernador na siyang na ito ay maaaring mangyari para sa kanya na maabot ang rango ng Zeklan. Matapos malubhang nasugatan, hindi siya naniniwala. Gayunpaman, hindi may kakaila ang katibayan. Hindi niya mababago ang katotohanan kahit gaano pa siya lumaban sa pagtanggap nito. Samantala, lumingon si James kay Hador, na nagsisinungaling ng mahina sa lupa, at tinanong, "Sigurado ka ba, Sir Hador?" "Hindi sapat na patayin ako," sigaw ni Hador bilang tugon, pinilit ang kanyang sarili na tumaas sa kabila ng kanyang mga pinsala. Nang makita si James, nawala ang kawalan ng pag-asa sa mukha ni Hador, at tumawa siya. Ang paningin ay nagdulot ng isang hindi sinasabing pakiramdam ng trahedya na umikot sa lugar. Mahinang hininga ni James at pinalawak ang kanyang kamay, na pinakawalan ang kakanyahan ng kaguluhan kay Hador. Sabik na tumanggi si Hador, "Ang kakanyahan ng kaguluhan ay hindi kapani-pani walang mahalaga, James. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring ay bookmark ang aming bagong site, backtech.com upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata." Hindi mo dapat, hindi pinansin ni James ang kanyang mga salita. Tumalikod siya at sumigaw, "Maaari ka pa bang ilipat, G. Irian, panipi." Si Irian, sa kanyang form ng dragon, ay nakataas ang kanyang ulo nang may kahirapan at mahina ang sagot, "Ang aking mga panloob na organo ay nasugatan, ngunit maaari ko pa ring pamahalaan." Inutusan ni James, "Kakailanganin kita upang matiis ito ng medyo mas mahaba. Makikipag-usap ako muna sa hindi masasamang scoundrel na ito. Pagkatapos nito, magkasama tayo." Sa pamamagitan ng isang mabilis na paggalaw, itinapon ni James ang form ng Don Blaze at lumitaw sa harap ng gobernador ng Yang, na sumusuporta sa kanyang timbang sa isang tuhod. Pinaglaruan ni James, lumuhad na bago magsimula ang laban. Kung gagawin mo ito, maaari ring gawin ng tama at lumuhad sa parehong tuhod. Matapos magsalita, itinaas niya ang kanyang paa, at isang pag-akyat ng kapangyarihan ng Marcy Ice ang tumama sa ibang paa ng gobernador ng Yang, na pinilit siyang lumuhad. Nagalit, itinaas ng gobernador ng Yang ang kanyang ulo at sumulyap kay James, umuusbong, "Ikaw. Ikaw." Si James ay sumigaw, "Basura. Hinamon mo ako na magpakita at lumaban, na tinawag akong ant. Ngayon, ano, natatakot ka, panipi?" Galit na sinigawan ng gobernador ang gobernador, "Bastard. Sinalakay mo ako. Ikaw." Thud. Itinaas ni James ang kanyang kamay at ang kanyang mga kapangyarihan ay sumabog patungo sa gobernador ng Yang, agad na pinatok siya sa lupa. Pagkatapos, sumingit si James, "Isang ambush. Kailangan ko bang gawin iyon laban sa isang mahina na tulad mo? Halika, tumayo, hahayaan kitang makakuha ng kahit na at magkaroon ng pagkakataon na ambush ako." Galit na hinaplos ng gobernador ng Yang ang kanyang mga ngipin at tinangkang tumayo. Gayunpaman, hindi niya nagawa ito. Sinira ni James ang isa sa kanyang mga binti, at ang kanyang kapangyarihan sa kasaysayan ay patuloy na tumutulo mula sa kanyang katawan. Ang kanyang lakas ay wala na sa kanyang kalakasan, ang ika-6 na rango ng Zeklan. Matapos mapigilan at nasugatan, bahagya siyang nakarating sa 3 rango ng Zeklan. Sa kabila ng pagiging nasa isang hindi magandang sitwasyon, ang gobernador ng Yang ay matigas na nais na lumaban laban kay James. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay mahina. Pinaglaruan ni James, "Halika. Bumangon ka." Ang gobernador ng Yang ay pumalakpak sa kanyang kamao at umungol, "Naglalaro ka ng marumi. Kung mayroon kang mga guts, hayaan mo akong makipaglaban sa aking buong lakas. Kung hindi, hindi ako kailanman isusumit sa iyo. Titingnan ko pa kayo." Ngumiti si James sa libangan matapos marinig ang kanyang hysterical rambling. "Sa palagay mo ba kailangan ko ang iyong paggalang o para sa iyo na magsumite sa akin? Gusto ko lang mapunit ka ngayon." Nagpanik, ang gobernador ng Yang ay natigil, "Ikaw, hindi mo nais na manalo ito ng walang katiyakan, di ba?
Nagtagumpay ka sa kapangyarihan ng labanan ng marshals ni Yanni. Dinadala mo ang kahihiyan sa kanyang pangalan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6470. James ay ngumiti pagkatapos makinig sa mga salita ng gobernador ng Yang at umabot upang matulungan siyang tumayo. Dahil nagdadala na ako ng kahihiyan sa kanyang pangalan, maaari ko ring dalhin ito sa labis na labis. Wham! Wham! Sinuntok ni James ang mukha ng gobernador ng Yang hanggang sa ang kanyang ilong ay nagsimulang damyugo ng labis. Naglabas siya ng dugo, kasama ang ilan sa kanyang mga ngipin na natamba. Matapos may hatid ang libo-libong mga suntok, sa wakas ay tinihil ni James ang kanyang mga pag-atake at itinapon ang gobernador ng Yang. Ang mukha ng gobernador ng Yang ay hindi nakikilala. Ang kanyang ulo ay tumagilid ng mahina sa isang tabi habang siya ay huminga para sa paghinga. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring ay bookmark ang aming bagong site, backtech.com upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Umiling-iling si James at sinabi, matapat, medyo nabigo ako. Akala ko gagawa ka para sa isang disenteng sparring partner pagkatapos kong lumabas ng pag-iisa. Gayunpaman, wala kang kahanga-hanga at medyo mahina. Ang gobernador ng Yang ay kumalat sa lupa, natatakpan ng dugo. Pinahaba niya ang kanyang kamay at tinangka na magbago ng isang salita. Gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang sarili na walang lakas. Hindi niya inisip na ang kanyang mga makapangyarihang kapangyarihan sa ika-6 na ranggo ng Zeklan, na hindi mapang-akit sa mga mundo ng Genesis, ay magtatapos sa isang kaawa-awa na estado. Kinilala ng gobernador ng Yang na hindi siya kinaya ni James. Hindi lamang nasira ang kanyang base sa paglilinang, ngunit ang kanyang gintong katawan at buto ay nawasak. Maging ang kanyang mga panloob na organo ay nakaranas ng mga malaking pinsala. Ang kanyang pagkamatay ay tila hindi maiiwasan maliban kung ang isang hindi inaasahang interbensyon ay makahimalang naganap. Hindi niya maiwasang makaramdam ng malungkot na natalo. Mula nang lumitaw si James, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na gumawa ng isang solong paglipat. Matapos ang pagpapanatili ng isang pag-atake lamang, ganap na nawala ang kanyang pagiging epektibo sa labanan. Siyempre, mahahanap niya ang pag-aliw na siya ay natalo dahil sa pinigilan ng Chaos Home Rome Formation. Gayunpaman, malalim, alam niya nang mabuti na kahit nasa kanyang kalakasan, maaaring hindi siya tumayo ng isang pagkakataon laban kay James. Bigla, ang mga mata ni James ay gleamed, at dalawang itim na ilaw na beam ang bumaril patungo sa gobernador ng Yang, ngunit naharang sila ng isang pagsabog ng kapangyarihang pangkasaysayan. Sinusubukan mo pa ring pigilan. Si James ay sumigaw, at dalawa pang itim na ilaw ay sumabog, walang kahirap-hirap na kumalas sa kapangyarihang pangkasaysayan at inalis ang bola ng kaluluwa ng Yang Governor. Ang gobernador ng Yang ay sumigaw sa kakilakilabot, hindi, James, ikaw. Bago matapos ang gobernador ng Yang, pinalawak ni James ang kanyang palad at pinakawalan ang sumpa ng magic na naglalaman ng mga itim na inskripsyon patungo sa bola ng kaluluwa. Ang gobernador ng Yang ay nakumbinsi sa labis na paghihirap. Gamulong siya sa lupa ng frantically habang nakakapit sa kanyang ulo at pinakawalan ang mga hiyawan. Sa palagay mo ba papatayin kita at bibigyan ka ng pagkakataon na muling mag-reincarnate upang magsimula muli? Sinabi ni James na may isang sardonic grin. Nakagawa ka ng hindi mabilang na mga kabangisan. Ang pagtatapos ng iyong buhay ay magiging masyadong maawin. Mas magiging nakakaaliw na hayaan kang mabuhay. Matapos magsalita, itinaas ni James ang kanyang ulo sa kalangitan at sumigaw, hindi ba ang Yang Governor na iyong anak? Susundan ko siya at alipinin siya. Kung ikaw ay masyadong natatakot na bumaba rito, magpatuloy sa panonood mula sa 33 langit. Ang boses ni James ay lumubog sa buong lugar, na umaabot sa mga tainga ng lahat. Si Hador, ang unang nag-snap out sa estado ng panaginip, agad na lumitaw sa tabi ni James. Siya ay hamina sa kawalan ng paniniwala matapos na masaksihan ang dating may-ari ng gobernador na nabawasan sa isang riding wreck. Hindi niya inaasahan ang isang tila kakilakilabot na powerhouse sa ika-6 na ranggo ng Zeklan na hindi gaanong mahalaga sa harap ni James, tulad ng isang insekto lamang. Matapos ang isang sandali ng pagkabigla, lumingon siya kay James at nagtanong,
Sinusubukan mo bang maakit ang clone ni Taichi? Malamig na sagot ni James, ang gobernador ng Yang ay mayroon lamang isang husk. Nangangati ako upang labanan at nangangailangan ng isang karapat-dapat na kalaban. Si Hador chuckled at sinabi ng hindi kapanipaniwala, ang clone ng Taichi ay marahil sa ikapitong ranggo ng Zeklan. Ang kanyang tinig ay sumakay, at ang kanyang mga mata ay biglang lumawak sa hindi paniniwala. Tinitigan niya si James at tinanong, naabot mo na ba ang ikapitong ranggo ng Zeklan? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6471. James nagkibit balikat. Upang maging matapat, hindi rin ako sigurado. Gayunpaman, isinasaalang-alang ko ang pagtagos sa gintong katawan ng gobernador ng Yang at iginawad siyang walang kapangyarihan, dapat akong maging malakas, di ba? Panipi. Si Hador ay labis na natanggap sa tugon ni James na halos matisod siya. Hindi niya inaasahan na ang mga pagpapabuti ni James ay napakabilis na kahit na siya, ang iginagalang na Diyos na ninuno ng Yin, ay lumitaw ng mahina sa paghahambing. Bakit wala pang kilusan? Pinaplano ba talaga niyang talikuran ang kanyang paa, ang gobernador ng Yang? Pinangunahan ni James ang kanyang mga browser. Pinaikit ni Hador ang kanyang mga mata, na sinabi ng maingat, dapat niyang timbangin ang kanyang mga pagpipilian. Sa pag-activate dito ang Chaos Hanrome Formation, marahil ay nag-aalangan siyang magpakita. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring ay bookmark ang aming bagong site, backtech.com upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Napakahusay. Pagkatapos, ililigtas ko muna ang aking alagad at ang kanyang kasintahan, sigaw ni James. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinimulan ang pagguhit ng nakapalibot na kaguluhan sa kaguluhan mula sa nakapalibot sa kanyang gintong katawan. Ito ay tulad ng isang ilog na dumadaloy sa malalim na dagat. Maya-maya, ganap na hinihigop ni James ang kaguluhan sa loob ng mundo ng Yin, at dalawang nagliliwanag na mga espiritual na perlas na materyal sa kanyang mga kamay. Ang isang perlas ay gleamed na may nagninangas na pulang kulay, habang ang iba pang lumitaw ng isang nakapapawi na asol na aura. Ang parehong mga perlas ay nagpalabas ng malabong mga palatandaan ng buhay, kahit na mahina. Matapos malampasan ni James si Yanni ng kamalayan at kaluluwa ni Yanni, nakakuha siya ng kaluluwa ng marshals at minana ang ilan sa mga alaala at kaalaman ni Yanni. Sa makatuwid, alam niya na ang dalawang perlas sa kanyang mga kamay ay mga pagpapakita ni Luko at Stephen. Ang isa ay isang nilalang na pinangalagaan ng kaguluhan, samantalang ang isa ay sa pamamagitan ng kakanyahan ng Hongrome. Ang Chaos Hongrome Formation ay maaari lamang maaktibo kapag ang dalawa ay nagsakripisyo sa kanilang sarili at pinagsama. Kung wala ang kanilang walang pag-iingat na sakripisyo upang maisaaktibo ang pagbuo at sugpuin ang gobernador ng Yang pati na rin ang tatlong mga simbolo, Hador, at Irian ay hindi makakaligtas hanggang sa umalis siya sa pag-iisa. Ang dalawang nilalang na ito ay karapat-dapat ng malaking kredito para sa kanilang kabutihang loob at katwiran. Sa sandaling iyon, ang isang kaaya-aya na silwete ay biglang lumitaw sa walang bisa at mabilis na nakarating sa harap ni James at Hador. Tatlong thuds ang bumagsak habang ang babae ay naghagis ng tatlong nilalang sa harap nila tulad ng walang halaga na basurahan. Nagulat sina James at Hador sa paningin. Ang tatlong nilalang ay nagpakita ng magkakaibang mga form, bawat isa ay may sariling mga kakaiba. Ang isang kahawig ng isang nagninangas na ibon, at malabo na apoy ay nakapaloob sa katawan nito. Gayunpaman, ang mga pakpak nito ay may tattered at nasira. Ang pangalawang nilalang ay isang pagong, na mayroong 9 na ulo. Ngunit ngayon, 8 sa kanila ang nabigo sa kabila ng pagkilala. Ang huling isa ay nagbigay ng pagkakatulad ng isang tigre. Ang katawan nito ay nalubog sa dugo at hindi nasugatan, na ang lakas ng buhay nito ay mabilis na kumukupas. Nang masaksihan ang tatlong nilalang, sinabi ni Hador, ito ba ang tatlong simbolo ng gobernador? Kinumpirma ni Lucille na may tumango. Inayos ni James ang tingin kay Lucille at nagtanong, natalo mo ba sila? Tumingin si Lucille kay James na komplikado, ibinaba ang kanyang ulo, at sumagot, nagkoponan kami ni Clayton. Si James chuckled, magaling. Ang tatlong mga simbolo ay may lakas sa ranggo ng Zeklan, ngunit pinilit mo silang bumalik sa kanilang mga orihinal na porma.
Si Tai Chi ay nasa isang malubhang pag-aalsa sa oras na ito. Pagkatapos magsalita, inilagay ni James ang 2 perlas sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang pansin sa gobernador ng Yang, na sumigaw pa rin sa sakit. Sinasadya ni James, ang bawat salita na tumutulo na nanginginig, tingnan ang gulo na ito. Ito ang iyong mahina na mga subordinate. Kung hindi ka tumawag para mailigtas ka ng iyong ina, maaaring ito ang wakas para sa iyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6472. Ang gobernador ng Yang, na ang hitsura ay na-deformed na lampas sa pagkilala, binuksan ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay nahulog sa 3 mga simbolo na bumalik sa kanilang mga orihinal na anyo. Tumibok ang kanyang puso, at isang shiver ang tumakbo sa kanyang gulugad. Hindi kailanman naisip niya na nasa isang kakilakilabot na predicament. Hindi lamang siya ay naghihirap ng malaking kahihiyan, ngunit ang kanyang kaligtasan ay nasa panganib din. Sa sandaling iyon, ang panghihinayang ay naghugas sa kanya dahil sa pakikipagsapalaran sa walang bisa ni Yin. Napagtanto niya na malubhang nasisiyahan siya kay James. Hinawakan siya ni James at nanunuya, tumawag para sa kanya. Tingnan natin kung darating siya at lalaban ako upang mailigtas ka. Ang katawan ng gobernador ng Yang ay nanginginig, at mahina ang sinabi niya, ang aking ina ay hindi madaling matakot tulad ko, James. Kinikilala kong malakas ka, ngunit hindi mo maiiwasan ang mundo ng Tai Chi at mga batas nito. Gusto mo pa ring magsalita ng matigas. Sinabi ni James, na naglanding ng isang makapangyarihang suntok sa gobernador ng Yang, na pinadalhan siya ng layo. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, backtech.com upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Ang gobernador ng Yang ay bumagsak, ngunit si James ay sumabog at inikat ang kanyang mga paa, ipinadala siya pabalik sa hangin. Ang pag-ikot ay paulit-ulit, kasama ang gobernador ng Yang na ginagamot tulad ng isang shuttlecock. Nakakahiya at pinaglaruan, sumigaw siya sa paghihirap. Hindi na ito madala, sumigaw ang gobernador ng Yang, ina, iligtas mo ako. Sa kasamaang palad, walang mga palatandaan na nagmumula sa kalangitan na makikita. Tiniis ng gobernador ng Yang ang mga sipa ni James at kalaunan ay nagsimulang umungol. Walang paraan. Umiiyak na ba siya ngayon? Lumitaw si Clayton at mabilis na bumaba mula sa walang bisa. Ibinagsak muli ni James ang kanyang paa, na nagdidirekta sa gobernador ng Yang sa kalangitan. Pagkatapos, lumingon siya kay Clayton at nagtanong, nasaktan ka ba? Handa akong masaktan, ngunit wala akong pagkakataon mula nang magpakita ka sa oras. Nagkibit balikat si Clayton. Nag-shock si James at nagtanong, nasaan ang aking asawa at mga kaibigan? Si Clayton ay nakuha, pagkatapos ay sumulyap kay Hador at sinabi na may isang paiya. Siyempre, nasa unahan sila, na lumalaban sa mga sumalakay na puwersa na pinamumunuan ng gobernador ng Yang na maghayganti. Tumango si James bilang tugon. Bigla, isang dagandong ng kulog ay nagmula sa langit. Tumangala si James at nakita ang mga siksik na kulay abo na ulap na napuno ng isang itim at puting ambon. Bigla, nag-crack ang kidlat, at ang kulog ay humusbong sa walang bisa. Ang itim at puting ambon ay patuloy na nagtitipon. Narito siya darating, si James ay sumigaw at mabilis na hinawakan ang gobernador ng Yang, na bumagsak sa walang bisa. Si Hador, Lucille, at Clayton ay nakamasid na napanood ng Tai Chi gas na natipon. Ang gobernador ng Yang, sa kabilang banda, ay sumabog na tumatawa na may pagdurusa ng dugo mula sa kanyang bibig. Tapos ka na, James. Nandito ang aking ina. Ikaw at ang buong mundo ng Ying ay magbabayad ng dugo. Nag-click si James sa kanyang dila. Sa isang pag-iisip, ang kanyang sumpa magic ay nakabalot sa gobernador ng Yang, na humihiling ng isa pang alon ng mga hiyawan mula sa kanya. Nakakainis, lumingon si James kay Clayton at sinabing, maingay din siya. Gusto mo bang talunin siya? Pinilipot ni Clayton ang kanyang mga palso at sumagot, maaari akong gumamit ng kaunting ehersisyo. Iwanan mo siya sa akin. Sa sinabi nito, kinuha ni Clayton ang gobernador ng Yang mula kay James at kinaladkad siya sa likuran. Samantala, napanood ni James ang itim at puting ambon na walang bisa na may pag-asa,
na nagtataka kung alin sa mga clan ng Tai Chi ang lalabas. Ikaw ay medyo mayabang, napili. Isang galit na boses ang nagmula sa itim at puting ambon. Ngumiti si James ng mahina at sinabi, "Hindi gusto ang iyong tono. Bumaba ka rito, panipi." Nang biglang nakarating siya sa kanyang kamay, kinilabutan ang lakas ng Marcy Ice na lumabas at bumagsak patungo sa itim at puting ambon. Ang isang malakas na dagandong ay lumayo mula sa itim at puting masa. Pagkatapos, ang isang parang multo na figure ay kumatok mula sa kalangitan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6473. Kung paano, sa sorpresa ng lahat, ang figure na binubuo ng itim at puting mist ay mabilis na lumibot at muling tumalbog. Namangha si James, at isang smug expression ang tumawid sa kanyang mukha. Inabot niya at walang kahirap-hirap na bawiin ang lahat ng kapangyarihan ng Marcy Ice na inilabas niya. Mahinang paalalahanan ni Hador, pinaglalaban kanya ng katulad na kapangyarihan. Iyon ang Yin Yang Tai Chi. Nasa ikapitong ranggo ng Zeklan. Kawili-wili. Itinapon ni James ang hakbang na Terrace Astride at lumitaw sa harap ng Yin Yang Tai Chi agad. Ang hitsura ng Tai Chi clone ay nanatiling hindi maliwanag. Gayunpaman, masasabi ni James na ito ay isang babae na may isang medyo mabisang figure. Nahaharap sa pamamagitan ng pagtusok ni James, ang Yin Yang Tai Chi ay gumawa ng dalawang maingat na hakbang pabalik. Pagkatapos, sinabi niya, "Nakuha mo ang Marcy Ice Soul ni Yanni. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, backtech.com upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata." Tinapik ni James ang isang kamay sa likuran ng kanyang likuran at sumulyap sa kanya, na nagsasabing, "Makikipag-usap ba tayo sa harap ng laban o pagkatapos?" Ang Yin Yang Tai Chi ay nagretort ng disdainfully, "Nagmamadali ka bang matugunan ang iyong wakas? Talagang nalampasan mo ang aming mga inaasahan. Gayunpaman, tila nakalimutan mo na ang Yin at Yang worlds ay bahagi ng Tai Chi world. Ako ay walang kamatayan sa mundo ng Tai Chi. Paano mo ako lalaban?" Ang pangwakas na pangungusap ni Yin Yang Tai Chi ay halos isang sigaw. Nanatiling kalmado si James at tinanong, "Isa lang ako sa iyo. Ikaw ba ang may sama ng loob laban sa akin mula sa mga mundo ng Genesis?" Ang Yin Yang Tai Chi ay hinigpitan ang kanyang mga kamao at sumagot, "Ito sa akin, ngunit hindi rin ako." Ginambala siya ni James, gupitan ang crap. "Ang iyong sagot ay matukoy kung nabubuhay ka o mamatay." Galit na sigaw ni Tai Chi, "Mapangahas. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko?" Ang pasensya ni James ay nagsusuot ng payat habang pinipihit niya ang kanyang mga daliri. Bigla, itinapon niya ang form ng Dawn Blaze at nawala. Nagulat, sumigaw ang Yin Yang Tai Chi, "Bumalik ka, James. Hindi pa ako nakakapagsalita." Ugh. Ang kanyang mga salita ay pinutol, at pinakawalan niya ang isang muffled ungol. Si James ay lumitaw sa likuran niya at humarap sa isang suntok, ipinadala siya sa malayo. Nakakagulo at hindi kanais-nais na mga pamamaraan. Ang Yin Yang Tai Chi ay nakayuko habang binawi niya ang kanyang balanse, at pagkatapos ay pinakawalan niya ang isang malakas na lakas ng Tai Chi. Hindi mabilang na itim at puting Tai Chi diagram ang lumusot kay James, bawat isa ay nagdadala ng mapanirang puwersa na may kakayahang masira ang buong mundo. Tulad ng pag-atake na malapit nang maabot si James, isinagawa niya ang hakbang na Terrace Astride at gumawa ng 8 hakbang pasulong, hihinto ang lahat sa paligid niya. Pagkatapos, isinaaktibo niya ang form ng Dawn Blaze at stomped sa Tai Chi powers upang lapitan ang Yin Yang Tai Chi. "Ikaw." Ang ekspresyon ng Yin Yang Tai Chi ay naging mapatla sa pagkabigla. Bago siya makapagsalita ng isa pang salita, nakita niya ang isang nakakatakot na alon ng masasamang lakas ng espada na nagmula sa itaas sa kanya. Boom! Ang Yin Yang Tai Chi ay mabilis na nadobol sa maraming mga clone at umiwas sa energies ng Taebak. Tulad ng inaasahan ng isang tao sa ikapitong ranggo ng Zeklan, "Medyo malakas ka," sabi ni James matapos na mawala ang kanyang energies ng Taebak. Susunod, itinaas niya ang kanyang ulo sa Tai Chi, na nag-iikot sa walang bisa, at sinabing, "Ngunit sa palagay mo ay natapos na ito." Boom! Boom!
Ang kalangitan ay napuno ng patuloy na kulog na pagsabog habang ang ilaw ng ilaw ay sumabog sa hangin. Ang mga pag-atake ni James ay nagbigay sa mga clan ng Yin Yang Tai Chi na walang pagkakataon na umiwas, sinisira ang mga ito sa isa't isa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6474. Nakakita ng gayong nakasisindak na bilis at pag-atake ng kapangyarihan, ang Yin Yang Tai Chi ay agad na bumangon sa hangin at nagkalat sa isang itim at puting ambon, na tinangkang tumakas para sa kanyang buhay. Si James ay nagbago sa kanyang porma ng tao, sumigaw, "Bakit ka tumatakbo? Bumalik ka rito." Habang nagsalita siya, inabot niya at hinawakan ang walang bisa. Isang makapangyarihang kapangyarihan ng Marcy Ice na bumaril patungo sa itim at puting ambon. Ang kapangyarihan ng martials ay ipinakita sa libo-libong mga kamay na hindi pangkaraniwang, na umaabot sa ambon. Nakakakita ng mga ito, ang Yin Yang Tai Chi ay nagpanik. "Ha! Halika rito kung maglakas loob ka." Sigaw ng Yin Yang Tai Chi, pagkatapos ay dodged sa ambon. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, backtech.com upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Sa susunod na sandali, ang ambon ay sumulong sa kulog at pinakawalan ang mga bolts ng kidlat sa direksyon ni James. Tumalikod si Yin Yang Tai Chi at nakita si James darting papunta sa kanya. Si James ay hindi natukoy at nahaharap sa mabangis na head-on. Sa pamamagitan ng Marcy Ice Power Coursing sa pamamagitan niya, sinira niya ang mga bolts ng kidlat ng paisa-isa at sumulong sa pamamagitan ng walang bisa tulad ng isang mabisang mandirigma. Ang Yin Yang Tai Chi ay sumigaw ng isang nanginginig na tinig, kahanga-hanga. "Ikaw ay medyo matapang. Ngunit ngayon na pumasok ka rito ay hindi mo rin iniisip ang paglabas." Pagkatapos magsalita, itinulak niya ang kanyang mga palad pasulong at pinakawalan muli ang isang barrage ng mga bolts ng kidlat kay James. Sa pagtatanggol, iniwas ni James ang kanyang kamay at hinimok ang kanyang kapangyarihan ng martials, agad na nagiging sanhi ng maraming papasok na bolta ng kidlat. Ang Yin Yang Tai Chi ay umungol at agad na nahati sa maraming mga clones muli. Pagkatapos, sinisingil nila ng sabay-sabay si James. Nahaharap sa kanilang mga pag-atake, tumayo si James nang hindi umiwas o umatras. Ang kanyang mga paggalaw ay matatag habang tinawag niya ang hindi mabilang na higanteng mga kamay upang durugan ang mga papasok na clones. Ipinagtanggol ni James laban sa mga pag-atake na may kamangha-manghang bilis at labis na kapangyarihan, na nagiging sanhi ng mabilis na pagbagsak ng itim at puting ambon. Kaagad pagkatapos, ang mga bolts ng kidlat ay neutralisado din. Mayroon bang iba pang mga trick na nais mong subukan? Dalhin mo sila. Mula sa walang bisa, ang tinig ni James ay lumusot tulad ng isang demonyo, na puno ng nakamamatay na hangarin. Ang Yin Yang Tai Chi ay masigasig. Inihayag niya ang kanyang kamay, at ang kanyang mga kapangyarihan ng Tai Chi ay nagtipon sa isang nakasisindak na buhawi, agad na sumulpot kay James. Boom! Ang isang malakas na pag-crash ay bumagsak sa pamamagitan ng hangin, at ang buhawi ay agad na nasira. Sa susunod na sandali, si James ay sumulong at naging materialized bago ang Yin Yang Tai Chi. Pagkatapos, ang kanyang kamay ay bumaril sa isang mabilis na suntok. Boom! Ang epekto ay sumigaw ng malakas habang ang Yin Yang Tai Chi ay malakas na kumatok sa labas ng ambon. Habang nasa mid-air, naglabas siya ng isang bibig ng dugo. Tulad ng naisip niya tungkol sa paghihiganti, naramdaman niya ang panganib na nagmula sa likuran niya. Sa kawalan ng pag-asa, mabilis niyang pinatatag ang kanyang sarili. Mabilis siyang lumingon ngunit nakilala siya sa pag-atake ng palad ni James. Ang Yin Yang Tai Chi ay nakaranas ng malubhang pinsala at naglabas ng isa pang bibig ng dugo. Kasabay nito, ang kanyang kapangyarihan ng Tai Chi ay nagsimulang tumagas. Mapahamak ito. Ang Yin Yang Tai Chi ay nagalit ng galit, pagkatapos ay nahati sa dalawang nilalang, isang lalaki at isang babae. Ang bawat isa ay may tatak ng isang pares ng mga longsword, isang itim at isang puti. Sama-sama, nakulong sila kay James. Isang mabangis na labanan ng malapit na quarters ang nagsimula sa trio. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6475. Hador at Lucille na naobserbahan mula sa ibaba,
natigilan ng nakamamanghang tanawin. Sa loob ng swirling black and white mist sa walang bisa, ang mga figure ay nag-flick sa gitna ng isang siklab ng galit ng mga ilaw ng taybak na sinamahan ng isang symphony ng pagsabog. Wave pagkatapos ng alon ng napakalawak na kapangyarihan na nakakaskaded mula sa magulong ambyel, na naghahatid ng isa pang nagwawasak na suntok sa mundo ng Ying. Maging si Hador at Lucille ay kailangang umatras upang maiwasan ang mapanirang puwersa. Sabik na tinanong ni Lucille, maaari bang 49 na panalo? Kailangan ba nating tulungan? Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, backtech.com upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Tiyak na sumagot si Hador, iyon ay sa pagitan ng mga powerhouse sa ika-6 na ranggo ng Zeklan o mas mataas. Sa aming kasalukuyang lakas, hindi rin tayo makakalapit sa larangan ng digmaan. Bumagsak si Lucille sa sagot. Sa kabila ng kamalayan ng mga pambihirang kakayahan ni James, hindi niya maiiwasan ang kanyang pagkabalisa. Pagkatapos ng lahat, ang impresyon na si Tai Chi ay walang talo ay nakaukit sa kanyang isipan. Dahil sa kasalukuyang katapangan ni James, ang labanan ay magiging puno ng peligro, kahit na nakikipaglaban lamang siya sa isang clone ng Tai Chi. Bigla, ang isa pang bingi na pagsabog ay nagmula sa itim at puting ambon. Ang susunod na segundo, ang isang kamanghamanghang tao na may dugo na dumadaloy mula sa kanyang mga labi ay malakas na na-ejected mula sa ambon, na nagmamadali kay Hador at Lucille. Kunin mo siya. Si Hador ay sumigaw, pinalaki ang kanyang madilim, mahabang taybak habang siya ay sisingilan ng may pagpapas siya. Sinimulan ni Lucille ang kanyang taybak at sumunod sa suit ng walang sandali ng pag-aalangan. Nag-synchronize sila ng mga pag-atake mula sa parehong mga flanks, sandwiching ang tao sa pagitan nila. Ang kanilang mga pag-atake ay sabay-sabay na tumama, na naging dahilan upang siya ay mag-sprawl sa lupa na may matinding pinsala. Upang maiwasan ang anumang potensyal na counter-attacks, muling sinisingil nila siya. Gaano ka manggahas? Ang tao ay umungol, at pagkatapos ay isang nakasisindak na kapangyarihan ng Tai Chi ay sumabog mula sa kanya at kumatok ang dalawa. Sa isang biglaang pagliko ng mga kaganapan, ang isang napakatalino na ilaw ng gintong taybak ay lumitaw mula sa ambon at ipinako ang lalaki. Matapos ang pag-staggering ng ilang mga hakbang, gumuho siya sa lupa. Nabawi si Hador at Lucille mula sa suntok at agad na nasaksihan ang pagtagas ng Tai Chi mula sa kanyang katawan, na nagbabago sa kanyang tunay na anyo. Inihayag nito ang sarili na isang napakalaking puting isda. Matapos ay flap ang buntot nito para sa isang habang, sa wakas ay sumuko ito. Bulalas ni Lucille, wow! Natalo na ba si Tai Chi? Nag-aalala si Hador, kakaibang. Iyon ay dapat na si Yin Yang Tai Chi. Bakit may isang puting isda lamang? Maaari ba itong? Bago niya matapos ang pagpapahayag ng kanyang pagdududa, isang kamanghamanghang madilim na figure ang lumitaw mula sa ambon. Nang walang pagkaantala, sumugod si James pagkatapos ng madilim na figure na nakakasakit sa lupa. Bulalas ni Hador sa pagkabigla, nakikita ko ngayon. Ang Yin Yang Tai Chi ay hindi lamang isang clone. Ito ay dalawa. Ang Yin ay ang itim na puwersa, at ang Yang ay ang puting puwersa. Sa kasong iyon, si Tai Chi ay hindi lamang may 4 na clones, ngunit 8. Ang mga mata ni Lucille ay mahigpit na makitid sa paghahayag, at sinabi, malakas ba ang mga clones na ito? Inilipat ni James ang kanyang taybak, at ang mga itim na energies ng taybak na tinusok sa walang bisa, na naglalayong patungo sa madilim na figure. Pumunta sa impyerno, James. Ang itim na figure ay biglang tumigil, lumingon, at umungol ng galit. Pagkatapos, sumabog siya sa mga ilaw ng taybak at dumiretso kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6476. Ang Yin Tai Chi ay malapit nang lumabas. Mag-ingat ka, James. Madaling sumigaw si Hador patungo sa walang bisa. Ang madilim na figure ay biglang sumulpat sa isang itim na masa at hinagupit sa mga gap sa pagitan ng mga ilaw ng taybak sa kalangitan. Pagkatapos, mabilis itong bilog ni James. Naranasan ni James ang isang hindi mailalarawan na sakit na dumadaan sa kanyang katawan.
Ito ay nadama na parang ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay napapailalim sa hindi mabilang na mabisyo na pag-atake. Kasabay nito, ang kanyang kaluluwa ay nadama tulad ng ito ay na-seared ng apoy. Ang excruciating ay hindi mapigilan. Arg! Sa pamamagitan ng isang dagandong, ang pangwakas na gintong katawan ni James ay sumabog na may isang ilog ng hindi kilalang kulay abo, itim, at puting enerhiya, na itinapon ang itim na ambon sa paligid niya. Sa susunod na sandali, ang katawan ni James ay natatakpan ng madilim na karayom, na nakausli mula sa bawat pulgada ng kanyang balat, at ang dugo ay umusbong sa mga micro-wounds. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring ay bookmark ang aming bagong site, backtech.com upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong borrower cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Sa maingat na pag-iinspeksyon, naging maliwanag na ang mga madilim na karayom na ito ay hindi mga karayom, ngunit ang mga mini-swords ay bumagsak hanggang sa sukdulan. Walang tigil silang pinatuyo si James Marshall's power. Nag-staggered si James at natagpuan ang kanyang sarili na nakaluhod sa lupa sa susunod na sandali. Pinahiran niya ang kanyang sarili sa isang kamay, at isang serye ng mga madugong ubo ay nagmula sa kanyang bibig. Sumigaw si Lucille sa pagkabalisa, 49. Malapit na siyang magmadali sa kanyang ngunit pinigilan ni Hador. Mamamatay ka. Kung pupunta ka doon ngayon, magiging pasanin ka lang. Sa sandaling iyon, ang isang butas na pagtawa ay nagmula sa itim na masa sa walang bisa. Unti-unting, tumaas ito sa kalangitan at naging isang madilim, hindi kilalang figure. Ang kanyang malaswang tinig ay sumigaw sa lugar, isang testamento sa kanyang pangangibabaw. Sa sandaling iyon, tila siya ay iginiit ang pangangibabaw matapos niyang makuha ang itaas na kamay. Naniniwala ka ba talaga na mastering ang form ng labanan ng Marcy Ice na hindi ka mapigilan, James? Nakarating ka lang sa ikalimang ranggo ng Zeklan. Kahit na sa mga pagpapahusay ng form ng labanan ng Marcy Ice, hindi ka pa rin laban sa akin. Nilamon mo ang nalalabi na kaluluwa at kamalayan ni Yanni, kaya dapat mo na malaman ang tungkol sa aking 4 na pangunahing clones. Gayunpaman, hindi ka clueless tungkol sa aking iba pang 4 na mga clone ng subsidiary sa loob nila. Ang tinaguriang itim at puti, yin and yang, mabuti at evil, at pagpapala at misfortune na mga pares, kung saan ang isang aspeto ay nagsisilbing pangunahing at iba pa bilang pantulong. Kinukuha ng mga former ang pangunahing tungkulin, samantalang ang huli ay mga pandagdag na tungkulin. Sa palagay mo ba posible na maalis ako dahil lamang sa pinamamahalaang mo ang aking katapat na siyang Tai Chi, sa kanyang orihinal na forma? Hindi mo ba napagtanto na siya lamang ang aking subsidiary clone? Habang lumubog ang mga salita ni Yin Tai Chi, nanatiling tahimik si James. Gayunpaman, ipinakita ni Hador at Lucille ang mga ekspresyon ng lubos na pagkabigla habang nanonood mula sa walang bisa. Hindi nila inaasahan na ang tunay na lakas ni Tai Chi ay nakarating sa gayong kakilakilabot na taas. Maaari siyang magkaroon ng malaking clones, ngunit mayroon din silang kamalayan upang makabuo ng mga pantulong na clones. Sa loob ng hindi mabilang na mga entrepok, si Tai Chi ay hindi naging idle, at ang kanyang lakas ay lumago ng malaki. Ang Yin Tai Chi ay tumigil sa pagtawa at sinilip ang condescendingly sa James. Ikaw ay walang ingat at sinamantala, ngunit iniisip ka pa rin namin bilang pinakapambihirang at pangako na individual sa mga hindi mabilang na nilalang ng mundo ng Tai Chi. Ikaw ang pinakamalapit sa pag-abot sa ranggo ng Deklan. Naniniwala ang pangunahing sarili kung bata ka pa at nagkamali ng mga pagkakamali. Handa siyang lumipas. Hindi ba laging hangarin ng iyong layunin ang iyong asawa at hindi upang makamit ang kadakilaan sa paglilinang? Hindi mo ba kinamumuhian ang mga machinations at mga pakikibaka ng kapangyarihan? Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Kung ikaw ay manampo ng katapatan at isumite sa batas ng Tai Chi, hihirangin ka namin bilang gobernador ng Yang at agad na tulungan kang maabot ang ika-9 na ranggo ng Zeklan. Mayroon ka ng kumpletong kasanayan sa form ng labanan ng Marcy Ice. Sa suporta ng aking pangunahing sarili, magagawa mo ring linangin ang kapangyarihang pangkasaysayan hanggang sa mangyari ito. Bukod dito, ang aking pangunahing sarili ay maaaring pagsamahin ang katapat ng iyong asawa at pahintulutan siyang makuha ang kanyang posisyon bilang gobernador ng Yin. Kayong dalawa ay maaaring manatiling magkasama magpakailanman.
Sa mundo ng Tai Chi, ikaw ay pangalawa lamang sa isa. Magkakaroon ka ng isang hindi katumbas na katayuan at isang habang buhay na katumbas ng langit at lupa. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6477. Ang Yin Tai Chi ay huminga ng malalim at sinabing, tungkol sa mga pinagmulan mo, malaya kang gawin ang nais mo sa kanila. Ang Ying World, Forlat Land, Skynet, at Lost Sects living beings na pinapahalagahan mo ay maaari ring muling likhain ang isang bagong Ying World at muling makasama sa mundo ng Tai Chi. Sa pamamagitan nito, ang iba't ibang mga mundo at buhay na nilalang ay magiging kapayapaan. Sa pagmamasid sa katahimikan ni James, biglang naging malamig ang tono ni Yin Tai Chi, na nagbabala sa kanya, ito ang pinakamapagbigay na alok na maaari naming ihandog sa iyo, James. Lahat ng pinapahalagahan mo ay magiging ligtas hanggat gumawa ka ng tamang desisyon. Kung igiit mo ang laban sa amin, kung gayon hindi kami mag-atubiling mapatay ang iyong kaluluwa dito at ngayon, iniwan kang walang pagkakataon na muling pagkakatawang tao. Kaugnay nito, aalisin namin ang lahat na mahal mo. Panipi. Nang marinig ang mga salita ni Yin Tai Chi, dahan-daang itinaas ni James ang kanyang ulo ng isang ngiti. Sabik na sumigaw si Hador, hindi ka dapat sumang-ayon, James. Iyon ang parehong trick na ginamit niya kay Francistes. Panipi. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, backtech.com upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Sa susunod na sandali, ang Yin Tai Chi ay kumalas sa kanyang kamay at pinakawalan ang isang kakilakilabot na kapangyarihan ng Tai Chi upang maisil sina Hador at Lucille. Sino ka upang matakpan ang aming pag-uusap? Ang Yin Tai Chi ay huminahon ng malakas. Pagkatapos, lumingon siya kay James at sinabing, panahon na upang magpasya. Dahan-daang bumangon si James mula sa lupa at pinunasan ang dugo mula sa kanyang bibig. Inabot niya, at isang kaguluhan na si Absent sa kanyang kamay. Pagkatapos, nalunod niya ang alak ng sabay-sabay. Samantala, ang Yin Tai Chi ay naghintay ng matyaga para sa kanyang tugon. Pagkaraan ng ilang sandali, itinaas ni James ang kanyang ulo at tinanong, hindi ko masyadong nahuli ang lahat ng sinabi mo kanina. Hinihiling mo ba akong maging gobernador ng Yang? Sumagot ang Yin Tai Chi, oo. Ito ay isang iginagalang na posisyon, at, biglang nag-ambala si James, nangangahulugan ba ito na tatawagan kita na ina? Panipi. Ang Yin Tai Chi ay nagubo, na-render na walang pagsasalita sa pamamagitan ng kanyang tanong. Si James ay hindi sinasadya, dagdag pa, ang reputasyon ng gobernador ng Yang ay nasaroon ng loob. Ang paglalagay sa akin sa posisyon na iyon ay tulad ng pagkahagis sa akin sa kabuluhan. Ito ba ang iyong ideya ng kagandahang loob at katapatan? Ano pa, ang pagiging Yang Yi ay tulad ng pagkakaroon ng mga sugat sa iyong ulo at pus sa iyong mga paa. Ang reputasyong iyon ay masyadong napuspos, sabi ni James. Ang paglalagay sa akin sa posisyon na iyon ay tulad ng pagtapon sa akin sa isang cesspool. Nasaan ang iyong katapatan? Panipi. Ang Yin Tai Chi bristled na may hindi kilalang enerhiya habang siya ay nag-retort, huwag itulak ang iyong mga limitasyon, James. Bumalik si James, bakit ka madaling magalit? Mayroon ka bang katapatan na makipag-ayos sa pagkuha sa akin sa ilalim mo o hindi? Kinuha, pinigilan ng Yin Tai Chi ang kanyang galit at sumagot, fine, ano ang gusto mo? Hayaan ang habol. Sumagot si James ng may smirk, iyon ay katulad nito. Ang posisyon ng gobernador ng Yang ay napapanahon na para sa gusto ko. Ito ay hindi kapani-pani walang hindi paggalang para sa iyo na ihandog ito sa akin. Gusto ko ng isang bagong papel. Ang Yin Tai Chi ay nagtanong ng sabik, kahit anong posisyon na nais mo, hindi ito magiging problema hanggat makakamit ito. Tiyak na masisiyahan mo ako. Ako ay isang napakasimpleng tao at hindi pa naging isa para sa walang kabuluhan o kapangyarihan. Kulang lang ako ng ilang mga lingkod. Panipi. Ngumisi ang Yin Tai Chi at sinabi, madali iyon. Maaari kang magkaroon ng sinuman sa mundo ng Tai Chi bilang iyong alipin. Panipi. Pinalakpakan ni James, kamangha-manghang. Tiniyak ako ng iyong mga salita. Bumaba rito at ibunyag ang iyong sarili.
Kailangan ko ng kamay sa pagmassage ng aking mga balikat at pagalingin ang aking mga sugat. Kinuha, tinanong ng Yin Tai Chi, ano ang ibig mong sabihin? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6478. James ay nagsabi ng walang pasensya, tumunog ka ng makatuwiran ngayon, kaya naisip kong medyo matalino ka. Ngunit ngayon ay pinag-uusapan ko ang iyong katalinuhan. Panipi. Ang Yin Tai Chi ay nag-retort, ikaw. Panipi. Si James ay sumigaw, bumaba ka rito. Hinihiling ko na magkaroon ka bilang aking alipin. Dapat mong simulan ang pag-unawa sa iyong posisyon at kung paano maglingkod sa iyong Panginoon. Ang Yin Tai Chi ay galit sa kanyang mga salita, at isang nakasisindak na aura ang lumitaw mula sa kanyang katawan. Ipinahayag niya, binigyan kita ng pagkakataon, James. Dahil hindi mo ito pinahahalagahan, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Bilang tugon, itinapon ni James ang garapon ng alak sa kanyang kamay sa kapangyarihan ng Tai Chi na naglalayong sa kanya. Pagkatapos, itinapon niya ang hakbang ng Terrace Astride at umakyat sa kalangitan. Kasabay nito, ang mga mini swords na naka-embed sa kanyang katawan ay agad na na-ejected. Ang kanyang panghuli gininto ang katawan na natatakpan ng dugo ay gumaling agad sa pamamagitan ng kanyang kaguluhan sa kaguluhan. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, backtech.com upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Lumapit si James sa Yin Tai Chi na hakbang-hakbang, na tinanggihan ang mga paghihigpit sa kanyang Tai Chi power. Siya ay nag-stomp sa ibabaw ng mini-itim na mga espada, at ang mga paligid ay tila tumigil. Ang Yin Tai Chi ay sumigaw sa takot, hindi ito mangyayari. Ang aking mga kapangyarihan. Bago siya makatapos, kinokontrol ni James ang napakaraming mga itim na taybak at nag-utos patungo sa Yin Tai Chi. Ang kanyang katawan ay tumagos ng maraming beses. Ang Yin Tai Chi ay naglabas ng isang bibig ng dugo, at ang itim na enerhiya sa paligid ng kanyang katawan ay nagsimulang mag-flutter ng marahas. Sa pamamagitan ng isang dagandong, tinangka niyang lumaya mula sa Marshall's battle power at bumalik sa black and white mist sa hangin. Dapat kang manatili, utos ni James at naabot ang walang bisa. Isang malalaking kamay ang lumitaw at nahuli ang Yin Tai Chi, malakas na kinaladkad siya. Gamit ang alon ng isang kamay, lumitaw si Lizia kasama ang Eurus 1 Genesis Bell at agad na nakuha ang Yin Tai Chi. Ang Yin Tai Chi ay nagpakawala ng isang kakilakilabot na hiyawan habang walang tigil siyang binugbog laban sa mga dingding ng orihinal na pinagmulan ng kampanilya. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay napatunayan ng walang saysay. Subukan natin ang kapansin-pansin na kampanilya ng 2 beses. Marahil ay makakakuha ako ng kapangyarihan ng Tai Chi, iminumungkahi ni James. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at umalangaw-ngaw sa kampanilya. Ang pag-iyak ni Yin Tai Chi ay lalabas mula sa loob ng kampanilya kasama ang bawat hit. Sa pagkabigo ni James, wala siyang naramdaman na mga kapangyarihan na nasisipsip. Napagpasyahan niya na ang Eurus 1 Genesis Bell ay hindi maaaring kunin ang Tai Chi at kapangyarihan ng historial. Bigla, tinanong ni James si Lizia, paano natin maihayag ang kanyang tunay na anyo? Sumagot si Lizia, gusto mong matulog sa kanya. Si James ay hindi nagsalita. Naisip niya, bakit ang batang babae na ito ay may ganitong maruming pag-iisip? Sagot ni Lizia, siya ay isang isda. Kung nais mong makita ang kanyang tunay na anyo, kailangan mong talunin siya hanggang sa bumalik siya. Tulad ng para sa kanyang anyo ng tao, ang pangunahing sarili lamang ang may isa. Tahimik na pinasimulan ni James ang Eurus 1 Genesis Bell, na tumindi ang mga hiyawan ni Yin Tai Chi at lalo silang nagagalit. Samantala, ang kaguluhan ay inalerto ang mga buhay na nilalang ng Ying World. Sa sandaling iyon, itinaas ni James ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Gaano karalaki, napili. Ang tinig ng isang babae ay sumasalamin mula sa ambon, na nagdadala ng isang aura ng autoridad na pumilit sa paggalang mula sa mga narinig nito. Nagulat, mabilis na kumonsulta si James kay Lizia. Iyon ba ang isa pa sa mga clan ng Tai Chi? Nilinaw ni Lizia, ito mismo ang Tai Chi. Gayunpaman, hindi niya maiiwan ang 33 langit. Kung hindi, ang batas ng mga landas ay paksensya.
Tinanong ni James, kaya, ito ba ay isang bluff? Thea. Ang ekspresyon ni James ay nagbago ng malaki. Ito ang light Thea, binalaan ni Lizzie. Ang kanyang tinig na may tala ng babala, sinusubukan ni Tai Chi na gumamit ng mga maruming trick. Nakaramdam si James ng hindi mapakali habang pinapanood niya ang nagliliwanag na babae na huminto ng tahimik malapit sa itim at puting mist. Bigla, isang solong salita ang nasa isip Papat. Naisip ni James, tama iyon. Ngayon na siya ay nasa ilalim ng kontrol ni Tai Chi, talaga siyang isang papay. Paano tayo gumawa ng isa pang pusta, James? Ang tinig ni Tai Chi ay nagmula sa walang bisa. Pinaikit ni James ang kanyang kamao at tumugon, tatalakayin ko kung bumaba ka rito, o kung hindi ako nag-aaksaya ng oras sa iyo. Ang ambon sa walang bisa ay nagbago, ngunit si Tai Chi ay nanatiling tahimik. Lumitaw na pinili niyang huwag magsalita sandali. Bigla, bumaba si Light Thea at tumigil sa harap ni James. Makikipag-usap ako sa iyo, sa wakas ay nagsalita si Light Thea sa lugar ng Tai Chi. Pinangunahan ni James ang kanyang kilay, inaayos ang kanyang tingin sa kanya ng matinding pagsisiyasat. Naunawaan niya na ang Light Thea ay maaaring magkaroon ng lahat ng kanyang mga alaala na nalinis, kasama na ang kanyang damdamin at kagustuhan. Sa kanya, hindi na siya 49 o isang manliligaw na naghahanap ng walang hanggang pagsasama, ngunit sa halip ay isang kalaban, isang kaaway. Inilahad ng Light Thea ang mensahe, magkakaroon ka ng 300 mga Enterpop. Nanalo ka kung umakyat ka sa 33 langit sa loob ng takdang oras. Panipi. Malamig na tinanong ni James, ano ang nakataya? Malinaw na tanong ni James, paano kung mawala ako? Tumugon si Light Thea, dapat mong isumite ang iyong sarili sa batas ng Tai Chi. Mula sa puntong iyon, sinusunod mo ang kanyang mga order at iginagalang ang kanyang mga batas. Gayun din, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na maabot ang ranggo ng Declan. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6479. James ay tumingin kay Light Thea at hinati ang kanyang mga labi ngunit nag-atubiling magsalita. Mag-retort siya ng may vehemence kung personal na iminungkahi ni Tai Chi ang pusta. Gayunpaman, naririnig ito mula sa Light Thea. Ang iba pang kalahati ng kanyang asawa, siya ay bahagyang hindi sigurado. Hindi maipahayag ang kanyang mga saloobin, nagpupumiglas si James sa loob at sinumpa sa Tai Chi, na tinawag siyang kasuklam-suklam at walang kahihiyan. Noon lang, pinamamahalaan ni Lizzie ang walang bisa at huminto sa tabi ni James. Sa pagtingin sa Light Thea sa pagkamangha, tinanong niya, talagang ikaw ba, Thea? Buhay ka pa. Tumingin si Light Thea kay Lizzie na may bakanteng ekspresyon. Unti-unti, ang kanyang pag-uugali ay lumipat sa kawalang interes, at tila wala siyang paggunita sa kanya. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring ay bookmark ang aming bagong site, backtech.com upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Agad na pinadalhan ni James si Lizzie ng isang telepathic na mensahe, pinupuno siya sa backstory ng Light Thea at binibigyan siya ng lahat ng mga detalye na alam niya. Napabuntong hininga si Lizzie. Ano man, hindi natin siya maaaring labanan, di ba? Tumingin si James sa kanyang komplikado at ipinikit ang kanyang mga mata. Wala siyang pakiramdam na aliwin ang panukala ni Tai Chi dahil wala itong apela sa kanya. Gayunpaman, nagtaka siya kung makakakuha siya ng Light Thea at ang posibilidad na maibalik ang kanyang mga alaala kahit na si Tai Chi ay nagmamanipula sa kanya. Maingat na tinimbang ni James ang mga panganib, sa huli ay nagpapas siya laban sa pagsang-ayon sa pusta. Kahit nasa kaguluhan ng yin-yang, hindi niya matiyak kung ang ilaw sa harap niya ay tunay. Kung ito ay tunay na magaan ang Thea, ang pag-alis sa kanya ay maaaring magresulta sa pinsala at aisil ang kanyang kapalaran ng kapahamakan. Bukod dito, nanatiling hindi sigurado kung ang Dark Thea at ang Tai Chi na pagdurusa ay maaapektuhan kung ang Light Thea ay napipilitang muling mag-reincarnate. Napagpasyahan niya na ang mga pusta ay masyadong mataas at hindi nagkakahalaga ng panganib. Tumingin si Lizzie kay Thea at bumantong hininga, bumalik ka at hilingin kay Tai Chi na bumaba. Kung hindi, walang pag-uusapan. Ang Light Thea ay nanatiling walang malasakit at sumagot, sa iyong lakas, hindi ka kwalipikado na makilala siya.
Nagpanggap si James na walang tiyaga, na nagsasabing, kung gayon, ang talakayan ay tapos na. Bumalik. Nahaharap sa pagpilit ni James, isang bakas ng hindi mahahalagang sakit na sumabog sa magandang mukha ni Light Thea. Bumalik siya sa kanyang Snow White Lotus, umupo dito, at dahan-daang umakyat sa kalangitan. Bigla, ang isang napakalaking bolt ng kidlat ay nagmula sa swirling black and white mist, kapansin-pansin na ilaw na may nagwawasak na puwersa. Agad, nawala siya sa wala. Nakikita ito, umungol si Lizzie. Thea. Panipi, nanlaki ang mga mata ni James sa pagkabigla. Inilibot niya ang kanyang mga kamao habang sumabog siya sa galit. Umungol siya, papatayin kita, asong babae. Sa pamamagitan ng pagpapasya sa kanyang mga mata, gumawa siya ng maraming mga determinadong hakbang sa walang bisa, na singilin ng diretso sa swirling mist. Nahaharap sa hindi mabilang na mga welga ng kidlat na bumibilis sa kanya, itinapon niya ang form ng Dawn Blaze at mabilis na lumibot upang maiwasan ang mga ito. Pagkatapos, sumugod siya muli sa walang bisa. Pag-akyat sa langit, dumaan siya sa 13, 15, at 16 na langit nang hindi tumitigil, determinadong maabot ang kanyang patutunguhan. Gayunpaman, sa pag-abot sa 18 langit, nakatagpo siya ng labis na puwersa na pumipigil sa kanya na sumulong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6480 sa sandaling iyon, nagalit si James. Kahit na alam niya ang taong nawawala ay isang pagkakatawang tao lamang ng ilaw na Thea, hindi niya matatanggap ang katotohanan na ang kalahati ng kanyang asawa ay nasaktan. Nais mo bang tanggapin ang pusta o hindi? Kung tatanggi mo ito, hahayaan ko siyang magdusa sa mga nagninangas na apoy. Ang pamumuhay ay magiging mas masahol kaysa sa kamatayan, at ang pag-ikot ay magpapatuloy para sa kawalang hanggan. Ang tinig ni Tai Chi ay nagmula sa 33 langit muli. Siyempre, hindi ko maliligtas ang iyong kaibigan. Sa sandaling natapos na niya ang pagsasalita, isang malaking bola ng enerhiya ang bumagsak mula sa 33 langit, lumulutang sa harap ni James, at mabilis na pinalaki. Di nagtagal, ang isang maliit na madugong mouse ay makikita na darting papunta sa gitna ng isang barrage ng mga bolts ng kidlat sa loob ng globo ng enerhiya. Lumitaw ito sa bingit ng kamatayan, natatakpan ng dugo. Gayunpaman, kung ano ang higit na pag-iwas ay ang bawat welga ng kidlat ay nagdulot ng maraming madugong sugat sa katawan nito, ngunit mabilis silang gumaling. Pagkatapos, ito ay masaktan muli. Ang mouse ay dumaan sa isang pagdurusa na siklo ng paghihirap, hindi mamatay at makamit ito. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, backtech.com upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Nakasaksi sa trahedya na eksena, si James ay kumukulo ng galit. Siya ay natural na nalalaman ang pinahihirapan na pagkakakilanlan ng mouse. Ito ay walang iba kundi si Abelard na umakyat upang maging isang makalangit na landas. Hindi niya inaasahan na makuha ni Tai Chi at pahirapan si Abelard para lamang mabantaan siya. Nanginginig na may galit, itinuro ni James ang kanyang tingin patungo sa 19 na langit at sumigaw, kung nais mong gumawa ng isang mapagpipilian, hayaan mo muna sila. Ang tawa ni Tai Chi ay sumabog mula sa 33 langit. Talagang matalino ka, James. Ngunit sa palagay mo ba ay makatwiran ang mga pustan na iyong pinalaki? Ano ang iminumungkahi mo noon? Umungol si James, pinakawalan ng isang pag-atake patungo sa 19 na langit. Pinaikit ni James ang kanyang kamao, at tumindi ang galit sa kanyang puso. Bigla, ang isang kakilakilabot na kulay abo, itim, at puting puwersa, na na-infuse ng kaguluhan sa kaguluhan, ay sumulong sa pamamagitan ng presyon at mga hadlang sa 19 na langit. Diretso itong umakyat sa 20 ng langit, na naglalayong 32 langit. Gayunpaman, ang puwersa ay biglang huminto ng isang matatandang magsasaka na may puting buhok, na mabilis na nagtipon ng kanyang kapangyarihan. Kaagad pagkatapos, ang matatandang magsasaka ay nagmula sa 30 segundo na langit hanggang sa siya ay lumitaw sa harap ni James. Ang pag-obserba kay James, na ang mga mata ay sumabog na may galit tulad ng isang galit na hayop, mabilis niyang hinaplos ang alikabok sa kanyang kamay, na nagdulot ng isang nagliliwanag na gintong ilaw na balot sa paligid ni James ng buo,
pilit na nasasakop siya. Bumantong hininga ang puting may buhok na matandang lalaki. Mahina na bata, ito ay isang balakid na dapat mong pagtagumpayan. Kahit na kung gaano ito kaagaw, dapat mong tiisin ito. Kung hindi, mahuhulog ka para sa kanyang bitag. Sa sandaling iyon, nanginginig si James nang hindi mapigilan, ang kanyang mga mata ay nagniningas na pula, na katulad ng isang hayop na uhaw sa dugo. Ang kanyang kapangyarihan ng marshals ay tumusok laban sa gintong kalasag, sinusubukan na masira ang pagpigil at magmadali sa 32 langit. Ang puting may buhok na matatanda ay ibinaba ang kanyang sarili sa isang posisyon ng lotus, na hinawakan ang kanyang mga kamay. Sa pamamagitan ng isang solemne na pag-uugali, nagsimula siyang umawit. Pagkatapos, ang isang stream ng mga gintong runes ay nagmula sa kanyang bibig, na dumadaloy patungo sa nagliliwanag na hadlang na nakapaloob kay James. Habang ang hindi mabilang na mga runes ay tumagos sa gintong ilaw na kalasag at hinihigop ni James. Unti-unti, huminahon siya at umupo sa isang posisyon ng lotus. Galit na sigaw ni Tai Chi, "Zuyanez! Ano ang ibig mong sabihin dito?" Dahan-daang binuksan ng matandang lalaki ang kanyang mga mata, ganap na hindi pinapansin ang Tai Chi. Sinaksak niya ang kanyang fly whisk sa kanyang kamay at pinangunahan si James sa walang bisa. Sa sandaling iyon, ang Tai Chi gas ay nagmula sa 32 langit at hinarang sila sa 9 na langit. Sumimangot ang matandang lalaki at sinabing, "Overstepping ka, Yeria. Umakyat ka sa pagka-Diyos at hindi na nakagapos ng karma, Zu." Ang boses ni Tai Chi ay tumalsik.